Taong sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Todong Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon ay April 10 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inog. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, 10 pesos kada litrong fuel subsidies ipamamahagi sa mga PUVs ayon kay Pangulong Marcos. Todo Balita. Presyo ng medisina hindi tataas hanggang Hunyo ayon naman sa Department of Health. Todo Balita. Super Typhoon magbabantang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Todo Balita. Sa balitang lokal, application para sa scholarship sa Pangasinan Polytechnic College bukas na. Todo Balita. Miss San Carlos City 2026 nalaman na kagabi sa beauty pageant. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Creamline aasa kay Alyssa Valdez sa semifinals. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak ng Department of Health kahapon na wala pang magaganap na pagtataas ng presyo ng medisina sa bansa sa kabila ng krisis sa langis. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, walang mararamdamang pagtaas ng presyo ng gamot hanggang Hunyo ngayong taon. Kung may karagdagan man aniyang gastusin ay kalimitang galing ito sa hirap sa logistics at transportation. Siniguro rin ni Domingo na handa ang pamahalaan na sagutin ang anumang labis na halaga ng medisina at medical supplies sakaling tumaas ang presyo nito sa Hulyo. Ang importante sa amin na yung sinasabi namin dati na unbundling o breakdown ng mga costs para makita natin yung mga libro kung ano ba rito talaga yung dahilan ng pagtaas ng presyo, pahayag nito. Magpapatupad ang pamahalaan ng 10 pesos bawas kada litro ng langis sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Committee. Ayon kay Pangulo, sisimulan muna ito sa National Capital Region sa susunod na linggo kung saan mauuna itong ipatupad sa Commonwealth at palalawakin
din sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, E. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang sa mapalawak sa buong bansa. Giit ng Pangulo, mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan, kundi pinipigilan din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Naniniwala si Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez na ang pagdami ng impormasyon sa social media tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay bahagi ng planong destabilisasyon sa gobyerno. Sa isang mensahe ni Gomez, nakadetect ang anti-fake news desk ng PCO ng biglaan at sabay-sabay na pagdami ng maling impormasyon sa social media at maging ang mga respetadong mainstream media ay nabibiktima na rin ng pag-atake ng mga trolls tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ayon sa kalihim, tayo ay nasa state of energy emergency at ang Pangulo ay hindi magpapadala sa mga ingay nito. Naniniwalaan niya ang Pangulo na nakatutok sa pagresolba sa krisis sa enerhiya at pagtulong sa bawat pamilyang Pilipino para mapabuti ang buhay at mapalakas ang ekonomiya. Isang aktibong tropical cyclone ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na inaasahang magiging isang super typhoon oras na ito ay pumasok sa bansa. Ayon sa Pag-asa, ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay namataan sa layong 2,845 kilometro silangan ng northwestern Mindanao. Taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers bawat oras at may bugso o pagbugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometro bawat oras. Sa oras na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, ang bagyo ay tatawaging Kaloy. Sa kasalukuyan, ang naturang bagyo ay wala pang epekto sa bansa, lalo na sa Eastern Visayas. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Inanunsyo ng Pangasinan Provincial Government ang pagbubukas ng pintuan para naman sa mga gustong maging scholar ng Pangasinan Polytechnic College. Ayon sa probinsya, ang Pangasinan Polytechnic College admission test ay bukas na ang pagtanggap para naman sa mga papeles ng mga estudyante. Kailangan lang magsumite sila ng 2x2 na larawan. At bukas ang PPC sa mga walk-ins para sila ay matulungan na makumpleto ang kanilang aplikasyon kung hindi nila kaya ang online. Kailangan lang nilang pumunta sa main building ng PPC na matatagpuan sa Narciso Ramos Sports and Civic Center. Kailangan magdala ang sino man na gustong mag-apply bilang scholar ng Pangasinan Polytechnic College, magdala ng original report card o kaya transcript of records at saka certification at iba pang mga requirements. Sumailalim ang Pangasinan Egg Producer Association ng isang orientation hinggil naman sa tamang proseso ng pag-oorganisa ng kooperatiba na pinangunahan naman ni MCDO staff Ralph Perez. Kasabay nito, sinagawa rin ang pre-registration seminar ng Cooperative Development Authority Region 1 Extension Office sa pangunguna ni Ms. Cheryl Lou Fabia. Ginanap kahapon ang aktibidad o ginanap nung Miyerkules ang aktibidad ng buong araw sa El Siesta Hotel and Resort sa Bayan ng Bayambang bilang bahagi ng pagsuporta sa pagpapalakas at formalisasyon ng samahan tungo sa pagiging ganap na kooperatiba. Nalaman na kagabi kung sino ang Miss San Carlos City. Ang search for Miss San Carlos City ay isa sa iilang na aktibidad na naiwan pagkatapos natanggalin ang
Majority ng event sa Mango Bamboo Festival and City Fiesta ng lungsod ng San Carlos. Kagabi ay ginanap ang pageant and coronation night. Ang nanalo bilang Miss San Carlos City ay si Ayumi Nicole Cayabyab ng Barangay Tayambani. Samantala si Divine Malikdem ng Panggalangan ay nanalo bilang Miss San Carlos City Tourism. Nakuha naman Andrea Jean Garcia ng Mestizo Norte ang Miss Charity, si Janela Manson ng Agdao ang Miss San Carlos City First Runner-Up at si May Joy Ramos ng Barangay Cubol bilang Miss San Carlos City Second Runner-Up. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Ipinakita ng Creamline ang kanilang pagiging 10-time champions sa pagsibak sa Akari papasok sa semifinal round ng 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference nitong Martes. Sa nasabing panalo ng Cool Smashers ay pumalo si veteran Alyssa Valdez ng 20 points, 19 excellent digs at 8 reception para sa kanyang all-around game. Ang tinutukoy na 3-time PVL MVP ay ang muling paglalaro naman ni Gemma Galanza matapos mawala sa 4 na laban ng Creamline dahil sa knee injury. Ito ang ika-20 semis appearance ng Cool Smashers at target ang kanilang ika-11 korona. Samantala sa tennis naman, si Sentro ang atensyon ni Alex Ayala sa Stuttgart Open. Ito ay matapos mabigo ang Pinay netter na ubusad sa quarterfinals ng 2026 Linz Open na ginanap sa Design Linz Center sa Austria. Umani si Iyala ng masaklap na kabiguan sa kamay ni 2017 French Open champion Jelena Ostapenko ng Latvia upang tuluyang mamaalam sa konvensyon. Subalit hindi nito nasundan ang matikas na ratsyada nito matapos humataw ang kanyang kalaban upang makuha ang naturang set. Pinakaaabangan naman ang muling paglalaro ni Alex Ayala sa tennis. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras, alas 5:20 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. DWIC.
mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan. Abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:23 ng umaga. Dito pa rin po, kayo pa rin po ay nakikinig sa Toda Balita. Kasama niyo po Liway Manantani Paragire. So, kumusta naman? Kumusta naman ang bakasyon nyo kahapon? Ganun eh. One day na bakasyon dahil holiday po kahapon. And congratulations sa mga nanalo sa Search for Miss San Carlos City. Kagabi ginanap yung pageant night. At syempre kagabi na rin kinurunahan yung nanalo. Ayan, yung gaya ng balita natin kanina, ang nag-uwi ng corona ng Miss San Carlos City ay si Ayumi Nicole Cayabyab ng Barangay Tayambani. May nabasa akong comment, sabi niya, wow, congratulations! First time na may nanalo from Barangay Tayambani. Kagabi po yan at congratulations sa lahat ng involved sa nasabing pageant. Hanggang sa technical, napakaganda yung parang ang luwang-luwang nung kanilang stage. Parang ang luwang-luwang ng kanilang gym. Pero masikip lang yon, kukonti ang kaya. A few hundreds ang kayang i-accommodate nun. At eto na. Congratulations sa lahat and syempre congratulations kina Mayor Ayoyo Resuello and Vice Mayor dahil naman sa namin nagpapasalamat at natuloy itong pageant na to. Actually ito yung dilemma ng mga local government units nung naglabas ng kautusan ang DILG na hindi naman sinabing i-cancel nyo. Hindi direktang gano'n, i-cancel nyo ang inyong events, kundi tignan energy conservation, paano sila makapag-conserve ng enerhiya. At yung iba, ang uminggan, kinancel talaga yung pati yung kanilang beauty pageant, kinancel, kaya aburido, yung hindi lang yung mga kandidata, kundi ganun din yung mga magulang at saka mga handler ng mga pangalan nito. Mga beauties dahil syempre nakapag-practice na sila, nakagastos na. Pero merong the last time may nabasa akong parang 3 o 4 na events na tinuloy nila. Pero ang San Carlos City from 16 na events ang natanggal sa kanilang listahan, hindi na itinuloy. Merong 5 o 6 na natira. Kasama na dito ang Search for Miss San Carlos City. So kinurunahan na kagabi pero meron pa rin magaganap na kasama pa rin itong mga beauties sa Coronation Night, sa Grand Ball kung saan kasama na rin yung ibang night. Yung Barangay Night, yung Educators Night, etc. etc. One time, big time na. Kasama na sila lahat. Samantala ngayon ay Biyernes, yung iba na naman wala na namang pasok bukas. Ganun na lang ang Siyempre, yung iba talagang walang pasok bukas dahil Sabado. Pero ang sa bayan ng Bulinaw, yung kanilang Mangunguna Festival, ayan, marami rin po silang events. May mga hindi na ituloy pero yung mga pinakamahalaga ay tuloy po. Ngayong mamayang gabi, yung grand opening ng mga Atamo 2026. Ito yung kanilang street party ba? At ang kanilang special guest ay ang napakasikat
napakasikat sa Malaysia. Malaysia ba o Thailand? Parang Malaysia. Itong si Leo Consul. A true Bolinao native who has made his mark as a TV host, actor, and singer. Ayan, ang ganda ng life story nitong si Leo Consul at saka ang gwapo niya. Galing siya sa napakahirap na pamilya diyan sa bayan ng Bolinao. Pero siya ay nagpursige hanggang sa nakapag-aral at nakapagpursige, nagkaroon siya ng showbiz career. At saka meron din siyang mga guesting sa mga iba't ibang program sa national TV sa Pilipinas, pero pinakasakat siya, TV star siya sa Malaysia. Ayan, tingnan nga natin to dito sa Facebook page ng Bolinao Tourism and Information Office. Okay, Food Fair. Mangan Atamo Food Fair 2026, a feast of flavors, culture, and community spirit in the heart of Bolinao in celebration of Filipino Food Month. So, ito ay ngayong araw, April 10, sa Old Municipal Hall, mag-uumpisa ng alas 6 ng gabi. Eat all you can, basta kaya nyong bayaran. Ganun eh. Eat all you can, Mangan Atamo Gastronomic Experience in partnership with PCPPI. Ano kaya yung PCPPI? Grand opening mamayang gabi. Tapos, meron din silang night market mula umpisa bukas, April 11 hanggang 30. So, kapag napagod sa night market, diretso lang sa Mangan Atamo Food Fair. Maraming pagkain. Basta yun nga, pwede naman yung lakad-lakad lang, pasyal-pasyal lang, pero kung talagang gusto nyong matikman yung mga pagkain doon, o kaya gusto nyong bumili doon sa night market, dapat may budget. Pero sigurado hanggang ngayon, marami pa ring bisita dahil long weekend na naman, umpisa kahapon. Pero yung mga sadyang hindi pumunta ng Holy Week dahil inaasahan nilang sobrang dami ng mga tao, kaya naman eto na lang. Ano pa ba yung mga events? Siyempre, yung Miss Search for Limgas na Pangasinan. Susunod po yan. Dito naman, ito po ay sa probinsya naman at ang punong abala dyan, walang iba kundi ang First Lady ng lalawigan ng Pangasinan, si Ma'am Maan Gico. Maganda yung balita na ibinahagi yung balita natin kanina na may subsidy para sa mga public utility vehicles. Kung paano na naman yung pagpili, syempre malalaman na naman yan through paano kaya LTFRB o kaya katuwang ang DSWD. Tayo ay nagpapasalamat at finally meron yung ganitong assistance para sa ating mga public utility vehicle drivers. Pero syempre yung mga yan, yung mga lihitimo. So, yung balita natin kanina mga kaibigan, yun nga, magpapatupad ang national government ng 10 pisong bawas kada litro ng langis sa mga public utility vehicle na may maximum na total sa loob ng isang buwan ay 150 liters. So, kung 10 pesos ang mababawas kada litro, malaki po yun, malaking tulong sa ating mga kababayang mga drivers, public utility vehicles. Pero mag-uumpisa muna sa National Capital Region, syempre makikita nila dyan pag inumpisahan ano ba yung mga flaws, ano yung mga problema na dapat na maayos bago ito i-cascade sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero yun po ay malaking tulong. Ito, ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline stations na aprobado na at pinomonitor ng Department of Energy para masiguro na mapupunta ito sa tama at hindi maabuso. So, abang-abang lang, mga drivers, abang-abang lang. Alam naman po natin kahit naman kayo ay merong mga Facebook o yung walang cellphone ay kahit papano ay nakakabalita naman sila sa kanilang mga anak o kapamilya. So abangan lang, abang-abang
ang nasabing fuel subsidy kung kailan mag-uumpisa dito naman sa lalawigan dito sa Rehiyon 1. Ulitin ko, sabi po sa balita, ipapatupad lamang ito sa mga lehitimong gasoline stations na aprobado at minomonitor ng Department of Energy para masiguro na mapupunta ito sa tama at saka hindi maaabuso. We feel you, I feel you. Ramdam ko yung hirap po. Ako po, dahil eto mananakay ako sa public utility vehicle, sa mga tricycles, ramdam mo natin yung alam po natin na mabigat ang kalooban ng ating mga drivers dahil yung pasanin sa pagtaas ng presyo ng gasolina at hindi itinaas yung yung pamasahe. Pero maraming mga pasahero naman, commuters, yung considerate sila. Kunyari, ang minimum fare ay 13 pesos sa malapitan lang, certain distance. Yung iba hindi na nila kinukuha yung kanilang sukle pag 15 pesos yung binayad o kaya 20 kung malayo-layo. O kaya sadyang sinusobrahan na nila yung kanilang ibinabayad. Meron naman talaga yung iba na syempre yun yung yung batas talagang hingin din yung 20% discount para sa mga senior citizens, para sa mga estudyante. Sabi mo walang pasok, meron yung mga kolehiyo may pasok po sila. Okay, oras na po natin, alas 5:34 ng umaga. Babalik po ang Todo Balita. Break muna po tayo. Mula naman kay Aaron Edwin. Patuloy na palalakasin ng pamalang palalawigan ng Pangasinan ang healthcare services para sa mga Pangasinense. Sa pagdalo ni Governor Mandico III sa ginanap na pagdiriwang ng 61st founding anniversary ng Urdaneta District Hospital, sinabi ng Gobernador na higit sa anumang mga proyekto tulad ng infrastructure, mas may bigat ang pagtutok sa halaga ng kalusugan ng mga Pangasinense. Dahil dito, kaliwat ka ng makabago at modernong mga hospital equipment ang unti-unti ibinibigay at ipinapatayo sa mga probinsyang hospital ng Pangasinan. Ayon pa kay Governor Dico, layo nitong lalo nabigyan ng dekalidad na health services ang bawat mamamayan ng Pangasinan at hindi na kailangan pang pumunta sa ilang government hospital sa ibang lalawigan. Kaya kasabay lang pagdiriwang ng UDH sa kanilang 61st founding anniversary, isinabay ang blessing ng bagong tertiary clinical laboratory ng paggamutan na may modern microbiology section at automated microbial identification system. Malaking pasasalamat ng UDH kay Governor Dico sa karagdagang pasilidad dahil tiyak na lalong may hatid sa paggamutan ang mas maayos na serbisyo medikal sa mga pasyenteng dinadala sa paggamutan. Abangan ang susunod na balita mula sa lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Time. It is now 5:35. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Sa pagtulong, gagawa sa lahat sinusunod. PCSO, PCSO. Sa pagtulong ang PCSO, PCSO. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas
Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matako sa aking pangako. Policy compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ! Oras po natin mga kaibigan, alas 5:38 na po ng umaga at kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, at this point, ipaparinig ko po sa inyo, bahagi po ito ng mensahe ni Mayor Dr. Ming Rosario ng Bayan ng Manawag sa ginanap na press conference kamakailan, kaugnay sa magaganap sa April 22. Ang April 22 po ay araw ng Huwebes. Ito po yung Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Rosary of Manawag. At inaasahan po ang napakaraming tao on that day. Although may point naman si Kaaron Susan, palagay ko yung projection, sabi niya, estimate na 1 million, 1.2, baka hindi abot ng ganon dahil marami po ang concern kasi itong gasolina. So yung mga manggagaling sa malalayong lugar, medyo mabigat sa gasolina. So kung okay na, ito po ipaparinig ko po sa inyo. Ito po si Dr. Ming Rosario kaugnay sa on the part of the LGU. Dahil sabi nga po niya, everything and anything na ganap sa labas ng bakuran o ng bakod mismo ng Minor Basilica of Our Lady of Manawag ay, kumbaga, sila ang may responsibilidad. Yung mga ganap naman sa loob, syempre, plus yung not only yung coronation, kundi kung ano pa yung sa loob at sa labas ng simbahan mismo, but nasa compound ay sa responsibilidad naman yon ng simbahan. So, ito po mga kaibigan, si Dr. Ming Rosario ang mayor po ng Bayan ng Manawag kaugnay sa napakalaking event nila sa April 2022. April 22, 2026, gaganapin ang Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Rosary of Manawag, kaagapay ng Minor Yung parinig, yun po yung info news ng Manawag. Ano yun? More than 5 minutes yun, Kaaron Edwin. Yan, 1 minute lang yan. So, technical problem pa rin po tayo. But anyway, yun nga, sa ano po yun? Sa April 22, babalikan po natin yan.
So lahat naman ng local government units sumusunod doon sa pahayag ni Secretary John Vic Remulla kaugnay sa mga kung ano yung mga bawal. So ang mga local government units kasama na ang kanilang mga local police stations ay mga inilabas na mga alituntunin o kaya paalala. Kagaya nito sa paalala naman ng Bidmalay Municipal Police Stations, mahigpit na ipinagbabawal. Lahat po ito pare-pareho kaya lang syempre may kanya-kanyang announcements ang mga local government units at saka yung mga police stations. Bawal ang mga sumusunod. Una, inuman sa kalsada. Huhulihin ang mga nag-iinuman sa kalye at paglatag ng mesa at silya para rito. Topless sa kalye. Huhulihin ang mga walang damit, pantaas sa kalye o pampublikong lugar. Siyempre, sa lalaki lang po yan dahil wala naman po tayo at wala namang napabalita ang topless na babae na nasa labas na naglalakad na topless. Pero lang kung may diferensya sa pag-iisip. Pero wala na yung ganun. Wala na tayong nakikita. Video okay ng past 10 p.m. Huhulihin ang mga nagkakaraoke ng lagpas alas 10 ng gabi. At paggalagalang kabataan gagawa ng kaukulang aksyon para sa minor de edad na pakalat-kalat alas 10 ng gabi. Goods lahat sa atin to. Okay para sa atin. Okay lahat to. Good news nga yan, lalo na yung mga nagiinuman na naabot sila hanggang madaling araw na hindi nauubusan ng, yung iba sabi hirap ng pera, pero may pambili ng alak at saka ng pulutan. Pero kung minsan kahit walang pulutan, maraming alak at saka tubig. Ayan na lang. Yung mga kabataan, tama rin po. Although itong mga to, hindi naman bago itong mga to na mga alituntuning inilabas ni Secretary John Vic Remulla dahil meron naman na talaga to. Lalo na yung curfew, etc. Yung karaoke, video okay, meron naman ng mga batas yan na ipinatutupad even during the time of former President Rodrigo Duterte, talagang inimplemento lalo na nung kasagsagan ng COVID-19. But it's a welcome development pa rin para sa atin. Hirap nga ng buhay, hirap ng pera because of yung effect na nitong problema sa Middle East tapos gastos pa ng gastos pambili ng alak. Ano yun? Yung tatay na lang ang masaya o yung mga kapatid na nagiinuman, ganun na lang, tapos kinabukasan magagalit, walang ulam. At dapat lang talaga itong mga minor de edad ay nasa bahay na at hindi na lumalabas ng mga ganong oras. Sasabihin nyo, hindi naman, marami kasi yung mga bata pa rin na pag-alagala kung saan-saan napupunta. O kaya saan-saan pumupunta. Very good. Goods lahat to. Although, sabi nga natin, hindi na bago, pero very good pa rin. Reiteration. At yung sabi ko nga lahat ng, kasi under DILG kahit ang PNP, kaya kailangan ipatupad talaga nito, ipatupad talaga nila itong mga alituntunin na to, na para naman sa kabutihan ng lahat. Belated happy birthday kahapon kay Sir D. Edward Cabangon at ang kanyang kambal, birth anniversary dahil pumanaw na po si Sir D. Edward Cabangon. Magkakambal po ito. Kahapon yung kanilang kaarawan. At sa lahat ng nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon, happy birthday kasama na ang suki ng DWIC, si Sir Rafael Acosta Mangaliag Jr. Happy birthday. Ganon din kay Mark Lester Soriano. Anak siguro niya Councilor Soriano. John Vincent Dawana, Leslie Paz, Francisco Dasig, Epi Vargas, Amalia Cajas, Froilan Mars. Ano kaya yung apelido niya? Ayan, happy birthday. Tingnan ko nga, hindi ko na napansin to kanina. Magkakaroon ng rollback daw sa diesel, gasolina. Okay, basta ibahagi ko sa inyo itong balitang to. Makakaranas ang mga motorista ng bahagyang ginhawa dahil sa inaasahang bahagyang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa sa susunod na linggo. Ito'y kasunod na rin ng 2 linggong ceasefire na napagkasundoan ng Estados Unidos at saka Iran. Tignan nyo yan
Pansinin nyo, kunyari nagkaroon ng problema, pumutok yung gera sa Middle East ngayon, agad-agad, sunod na linggo meron ng price increase, samantalang old stock pa lang yun. Tapos ito, dahil nagdeklara ng ceasefire ang US at saka Iran, di makakadaan na yung mga cargo vehicles, oil tankers, doon sa Iran na binabantayan ng yung Strait of Hormuz na binabantayan ng Iran. Magkakaroon ng rollback agad-agad. 2 weeks lang yung ceasefire, kaumpisa pa lang ng ceasefire pero may rollback na. So isipin nyo, itong rollback nila, stock nila to, hindi pa ito galing sa labas. Pero dito natin mapapansin na yung cause and effect, ang bilis. Pag nagkagera, agad na nagtataas ng presyo samantalang old stock yung gamit, yung ibibenta nila. Tapos ito nag-ceasefire, ito lang linggo na to, kailan lang? Wala, hindi yata Lunes. This week, 2 weeks na ceasefire, ibababa ng presyo. Ano yung ibababa nila na presyo? Old stock pa rin nila yun. Stock pa rin nila. Pero ito yung balita, makararanas nga ang mga motorista ng bahagyang ginhawa dahil sa inaasahang bahagyang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa sa susunod na linggo. Usually, yung price, paggalaw ng presyo ng gasolina, Tuesday po yun Ito'y kasunod na rin ng 2 linggong ceasefire na napagkasundaan ng Amerika at Iran. Maps of mean of flat Singapore prices and premiums have softened due to the ceasefire deal in the Middle East. Ito ay mula naman sa isang source sa oil industry ayon dito sa balita. Base sa nasabing mean of flat Singapore trading sa unang 3 araw ng linggo, ang estimated reduction sa pump prices ay nasa 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay inaasahang bababa hanggang 1 peso kada litro. Balita pa lang to, tabayanan natin kung mga updates hanggang linggo at saka Lunes. Parang ito, ang sabi lang, nilinaw naman ng source na ang naturang projection, projection pa lang pala yun. Ang naturang projections ay maaari pang magbago depende sa resulta ng trading hanggang Biyernes. Ngayon yun, April 10. However, modest rebounds are seen based on today's projections. Sana nga kahit papano magkaroon ng pagbaba ng presyo. Pero welcome na welcome pa rin para sa atin ito namang ayuda, subsidy para sa ating mga public utility vehicles. Matagal na nilang pinapasan yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Wala silang magawa kundi tumalima dahil nga yun ang utos. Mahirap naman kung matanggalan sila ng masuspende yung kanilang franchise. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:50 ng umaga. Tingnan niya natin kung meron namang update mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Ito. Although sa video, nasa Facebook page ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Sabi po dito, did you know you can now check and monitor your electricity bills anytime using your mobile phone? Kung papaano, buksan nyo po yung Facebook page ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Yun po yung buong pangalan ng kanilang Facebook. You can now check and monitor your electricity bills anytime using your mobile phone. Merong pa promo. Ano kaya to? Sabi po ng Sinpelco, handa ka na bang manalo ng limpak-limpak na papremyo? Abangan
abangan. Sabi niya dito, abangan. Sir Rod, ano kaya ito? Pero abangan niya, tignan yung mga consumer members ng Central Pangasinan Electric Cooperative o kaya Senpelco, tignan nyo palagi, i-like and follow and like nyo na itong nila, Facebook page, para kayo na mga consumer members ng Senpelco ay updated po. Dahil pag finalo nyo kung ano man yung mga updates, magpa-pop up sa inyong Facebook. So today is Friday, April 10. So, April 10, tignan nga natin to. Magkakaroon ng power interruption, April 10 from 3 p.m. to 5 p.m. sa Jegol Silang Street sa Malisiki. Yun lang ang affected today. 10 minuto, hindi lang 10, 8 minuto na lang bago mag alas 6 ng umaga, pero kayo pa rin ay nakikinig sa Toda Balita. Balita naman mula sa opisina ni Congresswoman Manay Gina De Venecia. Bukas, ito April 11, Saturday, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon sa San Jacinto Sports Complex, meron pong medical and dental mission. So, may libreng general check-up, may mga gamot na ibibigay sa inyo, may libreng reading glasses, at may dental check-up. Hatid po yan ni Congresswoman Manay Gina De Venecia. At katuwang niya, si former Congressman Christopher Toff De Venecia. Mga taga San Jacinto, umiikot kasi yung medical dental mission ni Congresswoman Manay Gina dito sa kanyang distrito. Ano ba yung sakop ng kanyang distrito? 4th District. Dagupan City, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, Manawag, 5 lokalidad. So bukas, ulitin ko, April 11, nasa po sila? San Jacinto Sports Complex. So, ang mga balibalita nitong mga nakaraan, hindi nakikita, mga throwback, yung mga videos na inilalabas ng PCO hanggang sa selebrasyon o commemoration program kahapon ng Araw ng Kagitingan doon sa Mount Samat National Shrine sa Bataan. Sinabi, throwback na naman to, tignan nyo. Pero pinatunayan po na totoong buhay at present si President Bongbong Marcos sa mga events na nailabas. Kasama na yung nasabing 84th Araw ng Kagitingan celebration na ginanap sa Mount Samat National Shrine sa Bataan. At pinatutuhanan din po yan yun ang mga inaantay nating mabasa, yung patutuhanan ng mga taong present sa mga nasabing event na totoong nangyari yon kung kailan sa petsang iniulat ng national government. Pinatutuhanan yan ni retired Colonel Ariel Querubin dahil andun siya sa sa bandang likuran ni na presidente. So, abangan pa rin natin ang mga susunod na kabanata. Alam niyo na yung bakbakan, kung may bakbakan sa Middle East, meron ding bakbakan sa Facebook. Lalo na papalapit yung taong 2028. Sasabihin nyo, matagal pa yun. Meron pang 2027. Nasa buwan pa lang tayo ng Abril. Pero preparasyon na lahat po yan. Pero kumusta naman yung mga barangay officials, mga incumbent barangay officials, mga barangay captains, saan barangay kagawad, umiikot na po ba kayo? Nagpaparamdam na? Ay, kailangan umikot na kayo ng ikot. Siguro ang pwede nyong i-excuse sa pag-ikot nyo ay tignan yung mga projects, yung mga implementation, tanungin sa mga kabarangay kung ano ba yung mga kailangan, although dapat matagal nyo nang alam yan. Matagal nyo na dapat inikot. Pero dapat tutukan nyo, umikot ho kayo sa gabi. Tutukan nyo itong curfew hours, 10 o'clock para sa mga minors, 10 o'clock and above, and hanggang 4 a.m. Umikot kayo, mag-duty kayo sa gabi. Lalo na mainit naman sa araw, napakainit. So, para matutukan ito, compliance sa curfew hours, compliance sa
etong cut-off ng pagpapatugtog ng video, okay, umikot kayo para makita nyo. Compliance ng mga taga-barangay dito sa bawal mag-inuman sa labas at saka yung mga nakahubad, ayan, mag-ikot po kayo. Umikot-ikot-ikot kayo sa mga barangay. Lalo na yung matagal nang nagre-relax sa loob ng kanyang bahay at saka sa loob ng barangay hall. Umikot ka naman. Magparamdam ka. O medyo mahaba-haba pa rin yan. April, May, June, July, August, September, October. 7 buwan na paramdam. Okay na yun kahit papano. Dahil ang eleksyon ng barangay and SK ay sa November. Paalala rin ng COMELEC, sandali. Hanapin ko nga ito bago tayo magtapos. COMELEC, ayan. Sarado po sila sarado ang kanilang mga opisina pag Lunes. So yung 4-day work week, sa kanila ay sarado sila ng Lunes. Wait lang ha. Ilang days ang para sa mga service credit para sa mga teachers. Dali nga, tingnan ko nga to sa Facebook page ng COMELEC. Paalala, kakasaka sa level up na botohan, sabi dito, BSK, Barangay SK Elections, kaisa ka, hindi kakasa, kaisa ka. So, paalala sa mga pupunta sa mga COMELEC offices, magdala ng valid government ID, ano ba yung mga government IDs na tinatanggap? PhilSys National ID, Postal ID kung meron ka, Student ID o kaya library card na patunay na ikaw ay estudyante, at syempre pag senior high school kasi, qualified na yan, at saka kolehiyomatic na yan. Kung student ID mo ay senior high school, pasok ka na sa SK. Senior citizen ID o kaya PWD, driver's license o kaya student permit mula sa LTO. NBI clearance, tinatanggap pala ito. Kasi, sa NBI, nakalagay kasi doon yung, yung birth date mo. So, makikita na doon yung iyong edad. Passport, kung meron ka, SSS, GSIS, UMID, PRC ID, IBP ID, Certificate of Confirmation from NCIP for Indigenous Peoples, at saka iba pang government-issued valid ID. Yan po yung mga ehemplo ng mga valid government IDs. So, hindi tinatanggap ang sedula, barangay ID, company ID, police clearance. Hindi po. Marami po yung binanggit ko. So, pasok po kayo dyan. So, ang mga municipal and city COMELEC offices na gumagawa rin sila ng off-site registration. So, yung last registration hanggang Mayo lang po yan ha. Abril na ngayon, huwag niyong antayin yung deadline. Saka kayong magngangawa, sabihin nyo, naku po, sayang hindi ako makakaboto sa barangay. Sayang din yung 20 para sa 20 pesos na bigas. Okay, ito. Sa wakas nakita ko. Updated COMELEC office hours. Sarado ang mga COMELEC offices ng Lunes. In support of the National Policy on Energy Conservation, all offices of the Commission on Elections nationwide sa buong bansa will be closed on the following dates. So, tapos na yung April 6. Sarado sa April 13, April 20, April 27. That is for the month of April. No voter registration or certification will be processed on these days. Yung standard operations nila ng COMELEC office, dito kayo pumunta Martes hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yan po bukas ang COMELEC. Huwag kayong pupunta ng Lunes dahil sarado sila. Okay, with that, magpapaalam na po ang inyong lingkod. Antabayanan po ang Orly in the Morning. Makakasama niyo po si Kaaron Orly Navarro.
Sa ngalan ng aking partner, Kaaron Susan Yadaw, at sa technical, Kaaron Edwin Inong, nakasama niyo po, ako po si Liway Manantan Iparagire. Isang napakagandang umaga ng araw ng Biyernes. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old.